Sa gilid ng ilog na ito ko nakatagpo si Nanay Teresita. Magandang umaga po, Ma'am Teresita. Saan ba tayo pupunta ngayon? Sa Barangay Villar po. Ay, saan po tayo sasakay, Ma'am? Ay, ito po yung Kariton. Ay, ito sa Kariton. Binalaan niya ako. Hindi magiging madali ang aming biyahe. Nay, karaniwan mga anong oras kayo pumupunta dito sa Barangay Villar? Dapat po talaga maaga. Pero kung may nagsabing may Kariton, hintayin yung Kariton. Kaya medyo napapatanghalian. Pero kung wala ka namang alam din, wala kang hihintayin, sige, lakad na lang. Kaya kung nagsimulang naglakad ng 4 o'clock, alas 11 niya. Alas 11, nandoon na. Nandoon. Kung sasakay ng Kariton, mga ilang oras mula dito papunta dun sa barangay? 7 oras. 7. Pero kung lalakarin, Parang mas mabilis ang lakad eh. ay talaga. Pero mas pagod ka naman. 5 hanggang 6 na oras. Una naming daraanan ang ilog na ito na medyo mababaw lang naman, pero puno naman ng lahar. Ano po yung pinakamalalim na tinawid nila? Pag malalim, nasa ibabaw na kami ng interior ng gulong. Pag hindi po malakas yung current, kasi magpapakamatay. Wala bawal na pong tumayod. Mapalad kami na medyo maaliwalas ang panahon, kaya naman nagawa pa naming mapagkwentuhan ang pupuntahan niyang klase habang sakay kami ng Kariton. Paano po yun pag hindi sila pwede dahil may ginagawa sila? Anong ginagawa niyo dun sa barangay? Kung sino po yung nandoon muna, yun na lang. Tapos pag dumating sila kahit hapon at gusto nilang kahit papaano makapagbasa, yun. Pero pag hindi naman, sa susunod, bukas. Yung session bukas, ganun. Nakakalimang oras na tayo ng paglalakbay at sa oras na yon sobrang pagod na yung mga kalabaw natin. Kaya naman dito ngayon sa ilog na to, nagpapahinga sila. Itong mismong sinasakyan nating Kariton, naka-4 na palit na kami ng kalabaw. Sobrang pagod nila dun sa 5 oras na yon. Ultimo kalabaw, lumawit ang dila. Hindi ko tuloy lubos maisip. Paano na lang kung si Nanay Teresita lang mismo ang bumagtas ng napakahirap na daan? Tulad nung lumalaki ang ilog pag tag-ulan, na kailangan kang matulog sa kabila, hintay mong humupa, kinabukasan yung ilog bago ka makatawid. Hindi kayo na-trauma na yung parang naisip nyo, pagkatapos ito ayoko na talaga? Hindi naman po, pero siyempre may time na pag umulan na ayaw mo na rin. Pero hindi rason yung para hindi na ako babalik o magturo. Part yun ng trabaho para sa akin. Si Nanay Teresita, 18 taon ng guro sa programang ALS o Alternative Learning System ng DepEd o Department of Education. Karamihan sa kanila, mga katutubong Aita. Isang mobile teacher si Nanay Teresita. Ibig sabihin, siya mismo ang pumupunta sa mga estudyante niya para magturo. Dahil po nasa alternative learning system na ako, iba't ibang paraan sa pagkatuto. Tapos ako yung guro na gumagala para sa mga mag-aaral. Ang mobile teacher po kasi wala kaming studying classroom. Ang kanyang mga itinuturo, mga pangunahing paksa tulad ng pagbabasa, pagsusulat, agham at matematika.
Bata pa lang si Nanay Teresita, pangarap na niyang maging guro kahit pa malabo ang posibilidad noon na makapag-aral siya. Siya mismo, isang katutubong Aita na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Talagang gusto ko pong mag-aaral kasi ang hirap ng buhay namin. Ang kinakain lang namin tulad po yung ganito kung saan tayo na mga root crops. Ang payat-payat ko noon. Sabi ko, sa payat na katawang ko, bigyan mo ako ng lakas para makapagserbi. Kasi ito lang yung paraan na makapag-aaral ako. Kasi nga ang hirap-hirap namin. Sabi ko, pag nakapag-aaral ako, tutulong ako. Samantala, sa dami na ng aming napagkwentuhan, hindi pa rin natatapos ang aming biyahe ni Nanay Teresita. Maya-maya pa, nagpasya kaming maglakad na lang. Maiksing distansya na lang naman daw kasi ang aming pangbubunuin. Mahigit isang oras na kaming naglalakad ni Ma'am Teresita. Matalahib tsaka baku-baku yung mga dinadaanan namin. Ang sabi niya sa akin ay shortcut na daw itong dinadaanan namin. Pero para sa akin parang ang layo pa rin. Wala nang inaksayang panahon si Nanay Teresita. Agad siyang nagsimulang magluto ng ipinamalengke pa niyang mga sangkap ng arroz caldong kanilang pagsasaluhan. Ang pagkatapos ng kainan, hudyat na simula na ng kanilang klase. Pero mukhang hindi makikisama ang panahon. Kaya nagkasya na lang kami sa maliit na kubong ito. Ale, o patalboy o anak, bana tatipon tamoy na ay umpisang tamoy na pag-aaral. Ang kanilang lesson for the day tungkol sa iba't ibang uri ng halaman. Kagaya po ng saging. Saging. Ano-ano yung mga halaman? Kamuti po. Ah, sige. Kamuti. Oo naman, ang kamuti yun yung pang-araw-araw nating pagkain. Maga. Very good. Ay, galing ni Kagawan. Sabi niya, baging. Galing. Halo-halo na ang kanyang mga estudyante. Ang mga magkakaklase, bata, matanda, kahit pa nagpapasusong ina. Yung mga hindi naman nagkasya, dumiskarte na lang sa bintana. Kahit pasiksikan na kami sa loob, ganado pa rin sa pagsagot ang lahat. Ano yung inulat na? Moros! Oh, ano yung moros sa Tagalog? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Oh, tama, tama. Inulat, tama ka.